at never na niyang inulit pa. Pero saad pa ni Natalia na di daw lahat ng lalaki ay kagaya ng ama niya. Si David ay pinagtaksilan na niya noon si Jill at ngayon ay ikaw naman, at mukhang hindi na magbabago si David. Sa paaralang pinapasukan ni Lexie ay di sinasadyang nakasalubong ni Diane ang matamlay at lutang na naglalakad na si Lexie. Paulit-ulit na tinatawag ni Diane ang pangalan ni Lexie, ngunit tila ba hindi siya naririnig nito. Nahimasmasan lamang siya nang humarang si Diane sa harap niya. Nag-aalalang tanong ni Diane kay Lexie kung okay lang daw ba ito, dahil para siyang nawawala sa sarili. Matamlay na sumagot naman si Lexie na, "Mukha ba akong okay sa tingin mo?" Maagap namang sinabi ni Diane na ayaw niyang makipag-away at nagpaalam na aalis na sana ito, subalit mabilis na pinigilan ni Lexie ang pag-alis ni Diane. Seryosong tinanong ni Lexie si Diane kung naging totoo ba si Diane sa friendship na pinakita niya noon sa kanya. Dagdag pa ni Lexie na totoo daw ba ang pinakitang pagmamalasakit sa kanya noon ni Diane. Bahagyang natigil si Diane sa tanong ni Lexie. Bilang sagot ay napailing na lamang ito. Sambit pa niya na naging espiya lamang siya noon. Dagdag pa na sabi ni Diane na sinubukan naman daw niyang intindihin noon si Lexie, subalit kulang sa effort. Giit pa ni Diane na mahirap kumawala sa ganoong relasyon. Hinayaan daw ni Lexie ang sarili na mahulog sa maling tao at pinakasalan pa daw niya ito. Sumagot naman si Lexie na nagmamahalan daw sila ni David. Mabilis namang sabi ni Diane na hindi sa lahat ng pagkakataon ay isisisi ang pagkakamali sa pagmamahal. Meron daw tama at maling pag-ibig. Patapos na sinabi ni Diane na may natutunan siya sa buhay na lahat ng nagkakamali ay dapat magbayad. Sa sitwasyon daw ni Diane ay nakakulong na daw ang kanyang pagkakamali. Binaling naman niya ang tingin kay Lexie na sa tulad daw niya ay sinisingil na ng karma. Tuluyan na ngang iniwan ni Diane si Lexie na walang kibo at parang nasampal sa mga salitang binitawan nito sa kanya. Sa bahay naman nila Lexie ay malungkot pa rin ang babae. Marahan niyang pinagmasdan ang mga damit sa loob ng kanyang kabinet. Bumuhos ang kanyang mga luha dahil napagtanto niya na lahat ng mga gamit niya ay parehong-pareho kay Jill. Nanginginig sa galit ang babae. Tinapon at binagsak niya ang mga gamit na regalo sa kanya ni David. Galit na galit ito dahil lahat ng mga ito ay pawang mga choice of passion ni Jill. Ngayon, maliwanag na sa kanya na hanggang ngayon ay si Dr. Jill pa rin ang nasa puso ni David. Ginamit niya lang si Lexie at gusto pa rin ni David na nakikita si Jill sa katauhan ni Lexie sa pamamagitan ng mga damit at pabango na taste ni Jill. Kinuha naman ni Lexie ang USB na binigay sa kanya ni Jill noong huli silang nagkita. Ang nasabing USB ay naglalaman daw ng ebidensya na tunay na makapagsasabi sa kasinungalingan ni David. Nanlumo nga si Lexie sa napanood. Parehong-pareho ang marriage vow ni David sa kanilang dalawa noon ni Jill. Paulit-ulit niyang pinanood ni Lexie ang tagpong iyon habang matamis na sinasambit ni David ang parehong marriage vow. Nangangalaiti sa galit itong si Lexie kasabay ng pagbuhos ng maraming luha mula sa kanyang mga mata. Nakakaawa ang itsura ni Lexie na para bang mababaliw siya sa nasaksihan sa kanyang asawa. Habang nasa tagpo siyang iyon ay tumawag sa kanya si David upang magpaalam na matatagalan siyang makakauwi. Masayang sabi pa ni David na babawi daw ito kay Lexie at sila ay magbabakasyon, dalawa lang. Walang imik at pigil emosyon si Lexie habang nakikinig ito kay David. Sinabi ni David na mahal niya si Lexie. Umiiyak namang binaba ni Lexie ang telepono na naging dahilan upang mag-alala itong si David. Kinagabihan nga ay magkaharap na kumain si David at Lexie. Masaya ang mukha ni David na nakikipag-usap sa asawa. Samantalang si Lexie ay pilit ang mga ngiti at matamlay ang pakikitungo sa asawa. Nagpasalamat si David kay Lexie dahil pinatawad na daw siya nito. Sabi pa niya na sinunod daw ni Lexie ang pangako niya. Anong pangako? Tanong naman ni Lexie na halatang pigil pa rin ang emosyon sa kanyang mukha.
Sabi naman ni David na yung pangako daw nito na hindi siya tutulad kay Jill, na hindi magagalit at hindi gagawa ng iskandalo at aayusin nila ang kanilang mga problema ng tahimik. Matalim ang mga mata ni Lexi dahil sa mga salitang sinasabi ni David. Madiin niyang hinihiwan ng kutsilyo ang kanyang pagkain na animo ay dito niya binubuhos ang pagkasuklam at galit kay David. Lumapit si David sa tabi ni Lexi. Hinagkan niya ito at sinabi